What's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay kung paano maglalak ng mga application gamit ang Face ID. Ulitin ko guys ha, mga application. So ibig sabihin po niyan, lahat po ng applications na nakalagay sa device mo or naka-install sa device mo ay pwede mong ilock gamit ang Face ID. Ultimo yung message app, yung phone app, pwede po nating ilock yan. So, ang i-demo ko sa inyo ay itong sa Photos. Dahil ito yung kadalasan na gustong-gusto ng mga tao na i-lock. Itong Photos app. So, ano ang kailangan nating gawin dito para makapag-lock ng photos? So, dapat po meron tayong shortcuts app na naka-install sa device natin. So, punta tayo sa App Store. So, dito sa App Store, search lang natin yung shortcuts. Ayan. So, install nyo lang po itong application na to para gumana po yung tutorial na ipapakita ko sa inyo. So, kapag naka-install na kayo niyan, punta tayo sa Shortcuts app. And then dito sa baba, merong automation. So, click lang natin yung new automation. So, click natin yan. And then dito, hanapin natin yung nakalagay na app. So, click natin. And then, dapat po naka-check itong is opened. Then, choose. So, dito po sa app sa taas, choose tayo dyan. So, dito makikita nyo yung mga applications na pwede nating ilock. Tulad na sabi ko sa inyo kanina, Ultimo Message app ay pwede nating ilock. So, dito ang i-demo ko, itong Photos. So, click natin yung Photos and then click Done and then Run Immediately. I-check nyo po yung Run Immediately and then yung Notify When Run, i-off nyo lang po yan. Huwag nyo pong i-on yan. I-off nyo lang po. So, next. And then, dito sa New Blank Automation, click natin yan. And then, Add Action. Then, click natin yung lock screen. Yan, may space dapat. So, search nyo yung lock screen. And then, Done. So, ganito po ang mangyayari dyan. When Photos is opened, ito yung action. Lock screen. So, i-demo ko sa inyo, guys. So, pagpunta natin sa Photos natin, ang mangyayari niyan ay maglalak na siya. So, hindi na siya makaka-access dyan, malalak na yung screen, kailangan lang ng Face ID or ng passcode natin. So, kapag merong Face ID, halimbawa naman, ikaw ang nag-open ng device mo. So, i-open ko lang muna, wait lang. So, i-open muna natin. Halimbawa, ikaw ang may gamit ng device mo, once na nag-click ka sa photos, malalak yan, pero since may Face ID ka, ma-access mo na yung photos mo. So, ang tendency nito guys, kapag meron ng hiram ng device natin at nag-access sila sa photos natin or kahit sa ang app na nilagyan mo ng lock, ang mangyayari niyan kung hindi madedetect yung Face ID nila, ay matatrap na sila dito sa lock screen. So, malalaman mo na dyan kung ano ba yung binuksan nila na application kapag ikaw na ang nag-unlock at pagka-swipe mo, kapag dito ka sa photos na punta, ibig sabihin niyan yung Photos app, yung binuksan nila na application kaya natrap sila sa lock screen. Anyway guys, ito talagang shortcuts app na to, itong sa tip na to, napaka-helpful talaga nito, lalong-lalo na sa mga gusto ng privacy. Yung gusto mong magpahiram ng phone pero gusto mo may privacy ka pa rin, ito guys, gawin nyo to. Talagang napaka-helpful nito, protektado yung mga photos natin dito. Lalong-lalo na syempre kung ayaw nyong makikita ng ibang tao yung mga laman ng photos nyo. So yun guys, kung meron pa kayong ibang mga tips na gustong malaman about sa iPhone or kung meron kayong mga tanong, comment lang kayo sa comment section. And please like and share this video para mas marami pa ang makaalam nitong tip natin. Anyway guys, kung naghahanap kayo ng group ng iOS, punta lang kayo guys sa Facebook, i-search nyo lang itong iOS Pilipinas. So, meron tayong 42,700 members. Ito pong membership na to or itong group na to ay sobrang active po nito. Kung makikita nyo, may mga nagtatanong at ayan, napakaraming sumasagot. Ayan, so makikita nyo talaga na talagang active itong group natin. Kaya guys, join na kayo kung naghahanap kayo ng group na matino. Kasi ito lang yung isa sa matinong group ng iOS guys. Talagang bawal bastos dito,
ginagawa namin kapag may bastos o pilosopo, kinikick namin or minumute namin dito sa group natin. And anyway guys, follow nyo na rin ako dito sa main account ko. Dito po sa main account ko ay nag-upload ako ng mga reels. So dito makikita nyo yung mga iPhone tips ko. So ang latest na iPhone tips natin ay part 29. So ayan po, follow nyo ako dito sa El Israel Evangelista. Ayan po yung main account ko sa Facebook. So ito guys, follow nyo na rin ako sa TikTok. So ito po yung TikTok account ko, Israel Evangelista TV. So marami na rin tayong mga iOS contents dito na naka-upload sa TikTok. Kung meron kayong TikTok, check nyo lang itong TikTok account ko. And last guys, kung meron kayong Telegram, ayan, meron din po kaming group chat sa Telegram. So dito po sa Telegram na group chat namin, ay ina-upload ko dito yung mga bagong wallpaper na ginagamit ko sa mga contents ko. And nilalagay ko rin dito kung meron akong bagong labas na iOS content, katulad nito. So kung gusto niyo makuha yung mga wallpaper na ginagamit ko sa mga contents ko, katulad nito, join lang kayo sa Telegram GC namin. Ilalagay ko yung link ng Telegram group chat sa description ng video na to. So yan guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you on my next video. For more iOS contents and iPhone tips, follow me here.